Tal. Okay. Wait lang at i-record natin yung part 2. Pag nagsalita ka na kuya, start ni 10 minutes. Okay. Mute na muna, okay? So magandang gabi muli. Ang ating hong na katunggali ay nagkakapilipit ang kanyang mga dila at nagkakakontra-kontrahan ng kanyang sagot. Malino po yung ating tanong. Napakaliwanag ng talata. Hindi nga niya maintindihan. Pambira ka kapatid na Makarios. Napakasimpleng Tagalog. Hindi mo maintindihan. Sabi sa talata, ulitin ko yung pagbasa para maintindihan ng mga viewers natin na hindi nakakahintindi. Sabi sa talata, ito. Sabi doon, ito ang buhay na walang hanggan na makilala kanila. Nila. Sino yung nila? Yung mga tao na sa panahon niya makilala kanila na iisang tunay, iisa. Hindi naman na sinabi makilala kanila na dadalawang tunay na Diyos. Walang ganun, Makarios. Kalinaw ng talata. Iisa. Anong sabi niya? Iisa at tunay na Diyos. At, tingnan mo, may karugtong pa eh. Ano daw ang pagpapakilala doon sa talata? At makilala si Jesucristo. Anong pagkabanggit, Makarios? Makilala si Kristo ang tunay na Diyos. Ay, teka lang. Anong nakalagay? Makilala si Kristo na iyong isinugo. Kalinaw ng talata. Ano ang gustong ipahiwatig ng talata? Na mayroon lamang kilalanin na iisang tunay na Diyos at ang Ama. At mayroon din kilalanin at dapat din kilalanin daw na si Kristo ay isinugo ng Diyos. Kalinaw ng talata, walang Diyos si Kristo doon. Kaya yung claim mo napakalabo, Makarios, ewan ko lang kung saan ka nag-aral ng talata. At kanina, sabi niya, mayroon nga siyang nabasang sinabi si Kristo na mabuti. At nung sinabi ni Kristo walang mabuti, si Kristo mismo ang nagpaliwanag na walang mabuti, kundi ang Ama. Problema ito ng Biblia mo, kapatid na Makarios. Kontradiksyon, nagkawindangan, nagtalo-talo. Samantala sa isang talata ay sinabi mismo ni Kristo na walang mabuti liban sa Diyos. Kaya problema ito ng Biblia mo. Windang-windangan. Sinabi sa isa, walang mabuti except sa Diyos. Ibig sabihin, kung unawahin mo yung talata, kung mayroon kang pangunawa, walang mabuti except sa Diyos, hindi mabuti ang lahat. Liban doon sa nag-iisang Diyos na tunay. Yun ang gusto ni Kristo. Pangalawa, pangalawang pagpapatunay. Wala naman siyang, puro naman siya marites. Wala naman, dapat itong mga talatang ginagamit mo, linawin mo sa mga tao. Hindi mo nga, paano mo lilinawin? Hindi mo na nga naintindihan eh. Mayroon daw salitang tunay na Diyos doon sa John 17:3. Kalaunan ay umamin din sapagkat nabibisto siguro. Ano pang mamaltibay na talata na may bibigay natin sa ating kapatid na si Kristo ay walang bahagi sa pagka-Diyos. Bakit? Mayroon siyang dinidiyos eh. Sabi sa Lumang Tipan, doon sa 10 Commandment, sabi ng Panginoon, huwag na huwag kayong sasamba, sabi ni Yahweh. Huwag na huwag kayong sasamba liban sa akin sapagkat ako ang Diyos na siyang magagalitin. Ano ang sabi ng Ama, Makarios? Sa Kanya mo lamang ialay ang salitang pagsamba or pagkilala sa Diyos. Salungat ka nga sa Biblia eh. Salungat ka nga doon sa Ama eh. Ang ginawa mo nung pinagsabihan ka ng Ama na sa akin lang sasamba, sa ako lang ang Diyos,
ay dinagdagan mo pa siya. Oh, kaya lapastangan kang tao ka. Lapastangan ka. Oh, lahat lapastangan sapagkat ang iyong doktrina ay wala sa tamang katuruan. Malinaw na sinabi ng Diyos. Makarios, sabi ng Ama, walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Kalinaw ng talata. Sabi doon sa isang talata sa Isaiah, kung di ako nagkakamali sa 41, hindi ako nagkakamali, 44, talatang 15 hanggang 14, 13, 14 hanggang 15, sabi ng Panginoon, ako ang lumikha ng langit at lupa. Ako lamang mag-isa. Nako, siya lang daw mag-isa. Hindi kasama yung anak. Naku, pambihira ka. Anong sabi ng talata, Makarios? Basa. Ako ang lumikha ng langit at lupa. Ako, definitely. Ako ang ginamit, Makarios, ha? Ako ang lumikha ng langit at lupa. Ako lamang mag-isa. Mayroon siyang babasahin sa bagong tipan. Yan ang naging problema ng Biblia. Nagkawindangan. Salungat sa lubang tipan, sumasalungat sa bagong tipan. Oh. Kaya kung talagang tunay ang iyong pananampalataya, Makarios, hanapin mo yung katotohanan. Isa pang pagpapatunay na itong Kristong kinikilala mo ay walang bahagi sa pagka-Diyos, sapagkat doon sa isang talata na sinabi doon, ang Diyos ay walang kamatayan. Ang Diyos daw ay walang kamatayan. Si Kristo namatay para sa inyo. At isa pang talata doon sa Juan 37, sabi ni Kristo, kailanman ay hindi ninyo maririnig ang kanyang tinig, ni makita ang kanyang anyo. Ano daw ang pagpapatunay ni Kristo? Hindi daw maririnig ang tinig ng Diyos at hindi daw makikita ang kanyang anyo. Ang tanong, itong Kristo na ito narinig ba? Narinig. Nakita ba? Nakita. Kalinaw? Kalinaw ng mga talata, kapatid na Makarios. Bagamat ito ang pagka-Diyos ni Kristo ay inimbento lamang noong panahon ng Nicea. Nagkaroon ng debate yan na Makarios eh. Kaya kasi kayo mga Baptist kayo, wala kayong alam sa tinatawag na historical background ng Biblia. Nagkaroon pa yan noon ng debate. Panahon ni Constantine, o si Kristo ba Diyos or hindi? Sapagkat nung unang panahon, walang kumikilala. Sa panahon ng mga disipulo, ay hindi kinikilala si Kristo na Diyos. Bago lang yan lumitaw, yung doktrinang pagka-Diyos ni Kristo, bago lang lumitaw yan, kapatid na Makarios. Inimbento lang yan, sapagkat wala kang babasa verbatim na sinabi, ako si Jesus, ang tunay na Diyos. Si Jesus, ang tunay na Diyos, talo na ako sa debating ito, sapagkat yun ang ating paksa. Doon ka naman pumunta sa pagiging mabuti, hindi paksa natin yan. Mamaya ibang paksa yan. Dito mo ako susundan sa ating paksa sapagkat Diyos. Sapagkat napakaliwanag ating mga kapatid na ating natindigan ang ating pagiging affirmative at walang naitutol itong ating kaibigan na si Makarios sapagkat wala pa nga kaalam-alam to sa Biblia, pinapalitan niya yung mga talata. Hindi daw mayroon daw salitang tunay na Diyos sa talatang John 17:3. Kaya pag ganitong mga ngaral na pinapalitan ng talata para lang
Para lang, kuno ay sasabihin tama ang kanyang tindig. Nako, nako kapatid na Makarios, mag-isip-isip ka sapagkat si Kristo ay walang bahagi sa Okay, handa ka na ba para sumagot sa Ay, aking nako. So, matinding dumako tanong? tayo sa huling tanungan ni Okay. Macarios. Okay, handa ka na ba para sumagot sa matitindi kong tanong? Okay, handa na yata siya? Okay. Ang sabi mo kanina, ginamit mo yung Marcos, ulitin natin. Nasabi mo, Diyos lang ang mabuti. Tama ba yung sinabi mo? Yes or no? Tama, at yun Okay. din ang sinabi ni Kristo. Okay. Kung iyan ay tumututol ka, pagalitan mo si Kristo. Sabi ni Kristo, walang mabuti. Hindi ako may sabi, binasa ko lang. Walang mabuti, kundi ang Ama. Kung tutol ka Okay. dyan, pagalitan mo. Next question. So si Kristo ba hindi mabuti ayon sa Biblia at sa Quran? Yes or no? Hindi mabuti si Kristo batay sa talatang Marcos Objection, 12. moderator. Ang tanong ko Ano po, objection? Ano objection? kung si Kristo ba ay hindi mabuti ayon sa Quran at sa Biblia, yan ang tanong ko, categorical question, yes or no? Ano counter mo, hindi, Diyos? Moderator, sumagot na nga ako ng categorical, hindi nga mabuti. Sabi ko sa Both categorical. Quran and Okay, Biblia? so, Yes Macarios, ba ito ang ang sagot hatol mo? ko. Macarios, sumagot siya ng categorical na hindi daw Paliwanag. mabuti. ayon sa Okay, good. talata. Okay, So, teka next lang, question. teka lang, mayroon akong 20 seconds, moderator. Paliwanag. Okay. Sige, tuloy mo. Hindi mabuti si Kristo. Batay sa Marcos 12:29 hanggang 31. Kaya nga nag-objection, Okay, next question. moderator. Next question. Kaya nag-objection ako. Ang tanong ko kasi, kung ayon sa Biblia, hindi lang sa sinasabi niyang talata. Eto, ano to pangalawang ano na to, tanungan. Ibig sabihin, lahat ng pwede kong itanong, itatanong ko dito. Both Bible and Quran, ayon ba dyan sa dalawang yan ay hindi mabuti si Kristo? Yes or no? Categorical question. Ano counter mo, hindi, Diyos? Counter objection, Mr. Moderator. Basta sumagot tayo ng categorical, sang-ayon man siya doon sa aking sagot, yun po ang aking sagot. At least, yung categorical, sinagot ko po. So, ano ba to? ang tanong kasi ni Macarios, ayon daw ba sa Biblia at sa Quran? So, pakisagot yung dalawang tanong niya, Quran at Bible, na hindi mabuti si Kristo. Pakisagot na lang, kuya. May pa-rephrase mo yung tanong niya kasi magulo yung tanong niya, gulo nung doktrina niya. Hindi magulo yun? Okay, moderator. Sige, Macarios, ulitin mo yung tanong. Ang Ulitin mo yung tanong tanong. ko, ayon ba sa Bible and Quran, mabuti ba si Kristo? Yes or no? Okay. No, paliwanag. Batay sa Marcos 12:29 hanggang 31. Batay sa Next talatang question yan. na ako, hindi siya sumasagot ng diretso eh. Ayaw niya Teka lang. sumagot kung both ba Moderator, Quran may and oras Bible. ako. Moderator. May 20 seconds po para sumagot. Sige, good. Huwag niyong sapawan. Go ahead. Teka lang, mayroon akong 20 seconds. Batay sa talatang Marcos 12:29, hindi mabuti si Kristo. Next question, please. Next question. Ayon ba sa Quran ninyo, di mo sinasagot ang diretso eh. So, dediretsuhin ko na. Ayon ba sa Quran ninyo, mabuti ba si Kristo? Yes or no? Objection, Mr. Moderator? Okay, ano objection mo? Ang aming hong paksa ay malinaw po yung aking pagpapaliwanag ay batay po sa Biblia. Wala po akong ginamit na Quran. Hindi po kasama yan sa aming pong binanggit na Counter objection. Ito po ay pangalawang tanungan na. So ito po ay kahit anong itatanong ko, basta pasok dun sa topic. At sinabi niya kanina, sa binitawan niya mga salita kanina, pasok pa rin yung tanong ko. Kahit Quran pa yan. So, ito ang hatol ko sa inyo. So, ang pinag-uusapan nyo kasi ayon sa Biblia. So, labas ang Quran para sa akin. Labas ang Quran. Kasi ayon sa Biblia, wala kinalaman ng Quran. So, good. proceed na sa next question, Kuya Macarios. Next question. Ayon ba sa buong Biblia, sinabi ba na mabuti si Kristo? Yes or no? No. Batay sa Marcos 12:29, hindi mabuti si Kristo. Next question. Objection, please. moderator. Ang tanong ko po, ayon sa Ano buong counter mo? Biblia, ang tanong ko, ayon sa buong Biblia, hindi sa Marcos mo,
na sinasabi mong Marcos na hindi naman sinabi ni Kristo yan na hindi siya mabuti? Ayon sa buong Biblia, may sinabi ba na si Kristo ay hindi mabuti? Yes or no? Ano yung counter mo? Judas. Ay, Judas. Moderator. Sumagot po ako ng kategorikal. Kung sumasang-ayon man siya sa aking pagpapaliwanag or hindi, problema po niya yun. At least, sumagot po ako ng kategorikal. Ang tanong po niya, yes or no. Ang sabi ko, yes. Paliwanag. Anong hatol mo doon? Anong moderator? Sige, ito ang hatol ko. So, Macarios, sumagot siya naman siya ng categorical. Kung ano man ang kanyang isagot, tanggapin natin hindi. Meron tayong Okay, para ulitin ko na lang yung tanong ko. Importante, sumagot siya ng categorical. Okay, sa buong Biblia ba, hindi sa Marcos, labas muna natin yung Marcos na sinasabi mo na hindi naman talaga doon sinabi na hindi mabuti si Kristo. Labas muna sa Marcos, sa Biblia ba? Labas muna sa Marcos. Sinabi ba sa buong Biblia, labas sa Marcos, na hindi mabuti si Kristo? Yes or no? Yeah, hindi siya mabuti kasi buong Biblia eh. Ang Okay. Marcos 12:29, kasama yan sa buong Biblia. Kaya Okay. hindi mabuti si Okay. Kristo. Okay. But Saan mababasa sa Marcos na sinasabi ganito, hindi mabuti si Kristo? Saan mababasa verbatim? Ikaw Okay. natuklaim yan, ha? Okay, doon sa talatang Marcos 12:29, nagtanong ang lalaki. Sabi ng lalaki, mabuting guro. Nag-response kayong si Kristo. Anong response niya? Walang mabuti, kundi ang Diyos. Definitely, hindi siya kasama doon sa mabuti, kaya hindi siya mabuti. Next question. So, ngayon, sabi mo, may mababasa ron na hindi mabuti si Kristo, tama? Tama, mayroong mababasa Okay. doon na Pwede mo sinabi bang niya. Teka lang. ipakita sa amin? Moderator. Pagkatapos po yung sagot niya na tama ng 20 seconds. O tama, na may mababasa doon na sinabi ni Kristo na walang mabuti kundi ang Ama. Next question. Okay, next question. Anong talata, yung mismong talata na verbatim doon sa Marcos, anong talata, book, chapter, verse, na sinasabi ron na hindi mabuti si Kristo, anong talata? Kani-kani. Sa Okay. Marcos. Book, chapter, verse. Talata, makinig ka. Marcos 12:29 hanggang 31. Basa. Okay. Sabi ng lalaki, mabuting 12, guro. 29. Moderator, may oras ako moderator. Pambira Okay, talaga ito. 31. Nako, wala. Okay, go Para ahead. hindi masayang po yung oras yung Macarios, sayang yung sumagot siya ng 20 Sige, seconds. go Sayang ahead. kasi sayang yung oras mo na Sabi, pagtatanong. walang mabuti kundi ang Ama. Kaya hindi siya kasama doon sa mabuti sapagkat hindi naman siya tinawag na Ama. Next question, Macarios. Ang tanong ko, next question ko, ang tanong ko kasi sa'yo, napakalinaw, sinabi ba ron sa Marcos, 12:29 hanggang 31 na sinabi ba doon na si Kristo ay hindi mabuti? Yes or no? Yan ang tanong ko, mababasa ba ron verbatim, yes or no? Verbatim. Anong verbatim mo? Hindi. Na si Kristo ay hindi mabuti, mababasa ba ron sa Marcos 12? Oo. Okay. Mababasa kung unawain mo. Malinaw Okay. paulit-ulit ka lang eh. Sabi, Okay. teka lang, mayroon akong 20 seconds. Pakinggan mo muna. Okay. Sabi nung isang binata, mabuting guro. Anong response si Kristo? Walang mabuti, kundi ang Ama. Hindi siya kasama sa mabuti dahil hindi Next siya question. Ama. Next question. Can you define word for word, please? Sinabi ko na nga, define pa, pambira ka, letra por letra nga yung pagkabasa. Objection moderator, nagtatanong ako, sumagot siya. Paki-define Okay, ano ang word objection? for word. Okay, ano counter mo? Okay, counter objection, Mr. Moderator. Paulit-ulit ko na po yung tanong po niya, paulit-ulit. Paulit-ulit ko yung sagot ko. Kaya dapat magtanong naman siya ng ibang tanong. Objection ulit, ha? Hindi Ang po hatol yun ko, paulit-ulit. kasi sabi ni Macarios ay pakidefine. So, Paki-define. pakidefine na lang, kuya, hindi Diyos, para malinaw kay Macarios. Okay. Sabi sa talata, ulitin ko naman kaya sabi sa talata, mabuting guro, sabi niya, nagtanong ang isang binata, sabi niya mabuting guro. Ang sabi ni Kristo,
bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos. Kaya hindi siya kabilang doon sa mabuti. Next bagamat question. hindi Okay, siya ang tanong ko, Diyos. na-define mo ba? Next question ko, na-define mo ba ang salitang word for word, yes or no? Yes, na-define ko. Pambira kayo. Okay, okay. Okay na yun? Okay na yung oras na yun? So ayun, Grabe yun, na-define niya daw, So meron kang 10 minuto, Makarios, para magpahayag. Okay, Sige, papahayag na ako. Unang-una, mga kaibigan, ang claim niya agad. Wala daw, may mababasa daw. Claim niya to, Hindi ako nag-claim na ito. May mababasa daw na hindi mabuti si Kristo sa Marcos 12:29 hanggang 31. Sabi niya, nung tinatanong ko, meron ba, wala siyang maibasa. Nung tinanong ko siya, ano ang definition ng word for word, ang ginawa niya, binasa niya lang yung talata. Hindi niya dinefine yung salitang word for word. Ito po ang definition ng word for word para sa pagkakaalam mo. Ayan, wala kang alam no? Ang definition ng word for word, verbatim. Okay? Ang ibig sabihin ng word for word, verbatim. Pag sinabing verbatim, bibigyan kita ng example. Ang mababasa ganito, si TG ay walang alam. Ngayon, pag tinanong mo ko, mababasa-basa sa book na si TG ay walang alam, yes, mababasa natin. At pag binasa natin, si TG ay walang alam. Yun mismo ang nakasulat. Ayun ang ibig sabihin ng word for word, verbatim. Ngayon, kanina, ang sabi mo kasi, merong mababasa verbatim na si Kristo ay hindi mabuti. Tingnan natin. Para maging fair tayo dito, titignan natin ang mga talata na sinasabi niya na si Kristo ay hindi mabuti. Verbatim, Tingnan niyo ako ngayon, kung may mababasa ba dito, kung may mapapansin kayo na si Kristo ay hindi mabuti. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan nyo, nasa yun? Tama ba? Okay. Tama ba yung binibigay mong talata? 29, 12:29? Mali ka. Okay. Mali ka. Hindi sa 12:29 yun. Hanapin na lang natin. Sumagot si Jesus. Tingnan ko lang Kasi mali ka ng talata eh. Ito. Basahin natin yung binigay niya Ito daw yung mababasa rito na hindi mabuti si Kristo. Basahin natin Ang sagot niya kasi kanina 12:29 hanggang 31. Ayan po yun Kita natin yung talata. Ito tama yun 12:29 hanggang 31. Tama yun, hindi ko binabago yung talata na sinabi mo Ito lang yun. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamalagang utos. Pakinggan nyo ang mga taga-Israelita. Ang Panginoon lamang ang ating Diyos at tanging Panginoon. Kaya mahalin ninyo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip, ng buong lakas. At pangalawa, ito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili at walang ibang utos na higit sa nasaan dito na sinabi na hindi mabuti si Kristo. Gusto kong i-screenshot mo to Ate G, na walang alam sa Bible, saka natin hanapin. Screenshot mo to at bilugan mo mamaya, ipakita mo sa akin kung saan dyan yung salitang hindi mabuti si Kristo. Kasi kung wala kang mababasa dyan, wala kang mabibilugan, sinungaling ka. Okay? Sinungaling ka. Dahil wala po sa Biblia na nagsasabi na si Kristo ay hindi mabuti. Okay? Actually, ito kaya nga umiiwas siya sa Quran Nung nagtatanong ako sa Quran, hindi natin ngayon basehan ng Quran. Tinanong kita kanina, okay? Ayon ba sa Bible and Quran, hindi mabuti si Kristo?
Sumasagot ka, ayon sa Marcos, wala kang mababasa ron na hindi mabuti si Kristo. Okay? Pero ayon sa Quran nyo, si Kristo ay banal, malinis, walang kasalanan. Ayon sa Quran nyo to ha. Ngayon, kontradiktong ka sa Quran mo. Okay? Kinokontra mo Quran mo. TG. Tapon na natin yung Quran mo. Kinokontra mo eh. Kaya sabi ng Quran mo, banal si Kristo. Okay? Sabi ng Quran mo, wala siyang kasalanan. Ngayon, kung mali ako, basahan mo ako sa Quran. Okay? Basahan mo ako sa Quran ngayon kasi binitawan ko na yung Quran. Nagsabi na ako ng Quran. So ngayon, I dare you, dahil Muslim ka, basahan mo ako sa Quran kasi wala kang mabasa sa Biblia eh. Kahit anong pega ako sa mukha mo, kung wala ka talagang mababasa na hindi mabuti si Kristo, wala talaga. Okay? Ngayon, sa Quran na lang. Kasi baka meron. Kasi Muslim ka eh. Kasi hindi ka naman nagbabasa ng Biblia. Kaya naintindihan ko na wala ka talagang mababasa. Kahit wala naman talaga. So sa Quran na lang tayo. Basahan mo ako sa Quran na hindi mabuti si Kristo at babasahan kita sa Quran na banal si Kristo. Mabuti siya. Malinis siya. Babasahan kita sa Quran. Ngayon, I dare you. Patunayan mo. Patunayan mo sa mukha namin ngayon na mali kami, mali ako, na hindi sinasabi ng Quran na mabuti si Kristo. Okay? At hindi sinasabi ng Biblia na mabuti si Kristo dahil may mababasa tayo word for word, mabuti si Kristo. Siya na mismo nagsabi, ako ang mabuting pastol. Word for word yun. Siya na mismo nagsabi. Ngayon, ikaw hinahanapan kita word for word saan mababasa na sinabi ni Kristo na siya hindi mabuti. Ang sinasagot mo yung Marcos, blah blah blah. Mali ka pa ng talata. Mali ka pa. Ang binigay mong talata, 29 hanggang 31, mali pa. Okay? Ngayon, I dare you. Kasi iniiwasan mo ako kanina sa Quran eh. At iniiwasan mo rin yung tanong ko sa buong Biblia. Okay? Buong Biblia. Patutunayan natin na si Kristo, patutunayan mo, no? At tututulak ko wala kang napatunayan eh ngayong gabi. Tinututulan kita na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Umamin ka kanina, Diyos lang ang mabuti, umamin ka. So kung Diyos lang ang mabuti, ang tanong, mabuti ba si Kristo? Ang sagot mo, hindi siya mabuti. Ang sabi ng Quran mo, mabuti ba si Kristo? Yes. Mabuti si Kristo ayon sa Quran nyo, banal pa nga eh. Malinis pa nga eh, ang Ngayon, tanungin mo ako, saan mapapasa sa Quran? I dare you. Tanungin mo ako, I dare you. Okay? Saan mapapasa sa Quran? Babasahin ko sa mukha mo mismo. Sa Quran. Okay? So ngayon, labas muna sa Quran. Okay, pero I dare you, patunayan mo na mali ako na walang sinabi sa Quran na mabuti si Kristo. Patunayan mo ngayong gabi. At patutunayan ko sa mukha mo na may sinabi sa Quran. Pero ang gusto ko, both Bible and Quran. Ngayong gabi, dahil Muslim ka, nababasa, word for word, na hindi mabuti si Kristo. Sapagkat kung napatunayan mong hindi siya mabuti, di panalo ka na. At mapatunayan mo, sinabi niya mismo na ako'y hindi tunay na Diyos, panalo ka na again. Sa Biblia, mababasa, sinabi ni Kristo, ako ay hindi tunay na Diyos. Ilang beses mong nilatag yung yung John 17. Ilang ulit bang sinabi ni Kristo? Sinabi ko na, ito, basahin mo, buo, huwag putulin. Ikaw ang tunay na Diyos, sabi rito, basahin natin yung ibang talata, sabi sa John 8, ano ba? Sa first, saan na yun? First John, basahin natin. Sa verse John 5:20, ang sabi rito, at tayo'y nasa Kanya na totoo, na Kanyang anak, na si Yesu Kristo. Okay, si Yesu Kristo daw. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Sino daw ang tunay na Diyos? Yung anak. Sino yon? Si Kristo. Basa pa tayo ng ilang talata. Tito 2, verse 13. Ang pagpapakita ng kawalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas
na si Jesucristo. Ano pa, sabi mo kanina, walang kinikilalang Diyos, ang Ama. Ang sabi ng Ama, ngunit ito ang tungkol sa anak, sinabi, ang iyong trono o Diyos ay magpakilanman. Sino ang nagsasabi? Yung Ama. So yung Ama, may kinikilalang Diyos, sabi niya. Ano sabi? Ngunit tungkol sa kanyang anak ay sinabi. Sino nagsasalita? Ang Ama. Ang iyong trono o Diyos, tinawag niyang Diyos, ang anak ay magpakailanman. Sa simulat sa pool, Hebrew 1:8, sabi niya, ang iyong trono o Diyos, sabi niya sa anak. Yan lamang po. Next. Okay, salamat Macario. So time na. Huling tanungan na kay hindi Apo, Diyos. So 10 minutes, go. Opo. Okay, mahilig ka naman ng verbatim. Okay. May mababasa ka ba sa whole Bible na sinabi ni Kristo, verbatim, ako si Kristo, ang tunay na Diyos? Mayroon bang mababasa verbatim? Yes Okay, or no? objection moderator. Hindi po yan ang tindig ko sapagkat ang tindig na ang ano ko dito, ang katayuan ko dito ay negative. Ibig sabihin, patutunayan niya sa amin ngayon na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Okay? Next question. Counter? Counter objection, Mr. Moderator. Moderator, counter objection. Counter? Ang counter ko, Moderator, pasok yung aking tanong sapagkat tinututulan niya yung aking tindig na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Ibig sabihin, sa pananampalataya niya, kaya siya tumututol dahil si Kristo para sa kanya ay tunay na Diyos. Kaya tinatanong kita ng talata, mayroon ka bang mababasang termino sa iyong pananampalataya na si Kristo ay tunay na? Mayroon bang nakasulat, sinabi ni Kristo, ako si Kristo ang tunay na Diyos? Mayroon o wala? Ang hatol ko, palagay ko naman. Hatol mo doon? Hindi, ito muna, kasi nari ko na yung mga objection nyo. Pasok naman yung hindi Diyos si Jesus kasi nasa paksa nyo naman yun eh. So, pakisagot na lang kung may mababasa pang talata na sinabi ni Cristo na siya ay sasagutin ko. Diyos. Unang-una, wala akong claim na si Jesus mismo ang nagsabi na sinasabi niya na ako ang tunay na Diyos. Wala akong claim na ganon, okay? Ang claim ko, tunay na Diyos si Kristo. Okay? Next question. Okay. Sabi mo, wala kang claim at walang claim si Kristo na sinabi niya na tunay na Diyos siya. At ang claim mo ay ang claim mo lang, siya ay tunay na Diyos. Tama ba yung sinabi mo na si Kristo ay hindi nakinlaim ang pagiging tunay na Diyos? Tama o mali? Hindi lang, okay? Hindi lang sapagkat sinasabi niya rin naman na Diyos siya. Pero hindi mababasa yung word for word na gusto mo, verbatim, yung gusto mong verbatim. Moderator, pasagot ng moderator. Ano yung objection? Lagot ako Moderator, pag categorical lang tanong, sagot mo na siya ng categorical, tapos paliwanag po siya ng 20 seconds. First yung categorical po. Sagot mo na. Counter objection, sumagot po Okay, ako. counter mo. Ang sagot ko po ay hindi lang sapagkat wala akong kiniklaim na may Yes or no, yung verbatim na sinasabi mo. Moderator, Pero yes or may no? mababasa tayo na Diyos si Kristo. So ang sagot Okay, ko, sige, hindi ito lang. hatol ko sa inyo. So, ang tanong ni Macarius ay oo at hindi, o yes or no. So, Okay. pakisagot muna ng yes or no at oo at hindi, bago magpaliwanag. Ang Sige, sagot ko Macarius. nga po, moderator, hindi lang. Ayan Hindi ang sagot Hindi niya. lang. Go. Okay. Sapagkat wala akong kiniklaim na sinasabi mo na yung claim mo, na pinapasok mo sa bibig ko, strawman ka eh. Parang ang gusto mo mangyari, may sinabi ako kahit hindi ko sinabi. Ganun Okay. yun. Okay. Okay. Sa yung pagiging negative, tumututol ka ba sa akin? Dahil ang pananampalataya mo ay si Kristo ay tunay na Diyos or siya'y hindi tunay na Diyos? Kategorikal. Okay. Tumututol ako sa iyo kasi alam ko na mababasa natin sa buong Biblia kahit hindi ito, siya. kategorikal Makinig ka muna. Ano ba?
Siya ba'y tunay na Diyos or hindi tunay na Diyos? Sagot ka muna ng kategorikal. Ano ba tanong mo? Bakit napunta sa hindi tunay na Diyos? At ano ba tanong mo? Moderator, Ang layo sa mo. oras ko. Ang tanong ko sa iyo, Teka lang, hindi Diyos. Kasi narinig ko, sumagot siya ng categorical. Siya Oo, tumututol. ang gulo mo. Yun ang narinig ko eh. Okay. So, kung tumututol siya, ipaliwanag niyo kung bakit siya Oo. tumututol. Go, Sumagot Macarios. ako categorical. Ba't mo magkamugabodre? Objection? Mambihira ka naman. Pasagutin mo ko. Okay. Unang-unang sagot ko, tutol ako sa'yo. Ngayon, bakit? Kasi hindi lang, ang babasehan natin yung word for word na si Kristo mismo ang nagsabi. Okay? Dahil ang Biblia po ay kinasihan ng Diyos. Okay? So, ibig sabihin, kahit hindi siya ang nagsalita, next question. makinig ka muna, may oras pa ako. Tapos na yung Regardless, oras mo, tapos na. hindi pa. Ano mo ko nag-moderate, objection ka Huwag mo yun. Next question na po ako. Next question. Okay. Sige, next. Okay, Macarios, ito yung tanong. Malino yung ulitin ko yung tanong na, ilan ba ang tunay na Diyos para sa iyo? Isa o dalawa? Kategorikal. Okay. Ang sagot ko, isa lang pero may 3 persona. Next question. Okay. Isa lang. Okay. Noong sinabi doon sa John 17:3 na ikaw ay makilala kanila na iisang tunay na Diyos. Sino itong tunay na Diyos na ito? Ama, Okay. ama o yung anak? Okay. Both. Bakit? Ang sabi niya, ikaw, makilala ka na ikaw ang tunay na Diyos at ako rin na si Jesucristo. Paano? Basahin natin. Sabi sa John 20, John 5:20, ang sabi rito, at tayo'y nasa kanya na totoo, sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito, Next question. ang tunay na Okay. Diyos. Next question. Sabi sa talata, ito ang buhay na walang hanggan, na makilala kanila na iisang tunay na Diyos at makilala si Kristo na iyong isinugo. Ano ang nakasulat? Siya ay isinugo o siya ay tunay na Diyos? Ano po ang nakasulat sa talata? Isinugo o Bot po. Okay, bot po. Bakit po? Bakit bot? Sapagkat nabasa po natin sa unang sentence na makilala ka na ikaw ang tunay na Diyos at, so bot, bakit? Kasi may at, ako, na si Kristo Jesus na iyong sinugo. Next question. Next question. Doon ba sa salitang at makilala kanila ay iyong isinugo? Ang sagot mo, both. Yung salitang isinugo ba, mayroong bang ito ba'y katumbas din ng Diyos? Ano, tanong mo? Magulo ah. Kasi Yung ang sinugo daw ba ay katumbas ng Diyos? Yun ang Okay. tanong. Okay. Hindi lang. Okay, bakit? Kasi wag ka mag-focus dun sa sinugo. Kasi sinabi niya na makilala ka at ako na iyong sinugo. At ako. Okay, sunod na tanong. Sino pong nagsugo kay Kristo doon sa talata? Kasi nabanggit doon, siya ay isinugo. Ang tanong, sino pong nagsugo sa kanya? Sagot po ang tanong, sino daw po ang nagsugo, Macarios? Dinig ba ako o nag-alag? So ayun, nawala si Macarios. So may natitira kang 2 minutes. Opo. 2 minutes pa natitira. Ulitin ko yan kaya Yung oras ko, sino pong nagsugo kay Kristo? nawala si Macarios na nawala. Moderator, sayang yung oras ko. Pambira. Medyo... Ibabalik ko yan, 2 minutes. Nakita ko 2 minutes. ewan ko lang, tumakas yata o hindi. So ang tanong ni Macarios ay sino ang nagsugo? Yun ang naintindihan ko. Sino ang nagsugo? Walang kinakapihan sa inyo. Kung ano yung tanong, kailangan sagutin lang. Tama po. Sino pong nagsugo? Kasi nabanggit po yung salitang sugo Sugo daw si Kristo. Ang tanong, Pwede Macarios, up kayo, up uli. At may 2 minutes pa si Ikaw ba? Kaya Kuya Judas Chano, ikaw ba yan?
Opo. Ako to kung Okay, sige. Si Kuya TG. So Makarios, up ko ulit, baka nalobat lang. Ayan, recorded tayo mga viewers sa 35,000 viewers natin. I-upload natin yan sa ating YouTube channel, yung buong video nito, may part 2 yan. Ayan, pakipollow na lang po si Viewerista para mapanood yung mga replay ng mga nangyaring debate, diskusyon sa ating platform. Pasensya na kayo, medyo maingay sa pwesto ko. Makulit yung tropa ko, napakakwento. pero yung host, yung horoscope, paano ba yan? Ay, balik mo sa 2 minutes. Ibabalik ko 2 minutes. Salamat. Oo. Ibabalik yan, no problem. Naintindihan natin yan, fair naman tayo. Oo. Nasaan na si Makarios? O umalis siya o walang signal? Baka nalobat kasi parang nadinig ko kanina, lobat yung cellphone niya eh. So hintayin natin. Sayang yung 2 minutes. Last naman na yan eh. O si Pabo na lang, ipalit mo kung baka sumurrender na siya. Si Pabo na lang kung mamarapatin niya. Ako na lang sasagot. Mayroon daw magsasagot, kuya, ano, pwede. Hindi, hintayin muna sa Makarios para maging fair tayo. Para maging fair tayo. Tama. So meron tayong ano ba, 11:46, so 11:50. Pagka hindi bumalik si Makarios, so tapos na ang debate. 4 minutes na lang. Oo. Ay, ideklara mo na yung pagkapanalo ko, kuya, pag hindi sa babalik. Deklara. So ang gagawin natin para ang magde-decide ng winner natin ay hindi ako kundi yung mga viewers natin. Pero pag di siya bumalik ng 11:50, ang magkukonklusyon lang ay ikaw. Ikaw. Tama. Okay na ba sa yan? Tama. Salamat. Sige. Okay ayan. Kung hindi siya babalik na hanggang 11:50. Meron tayong 3 minuto para sa konklusyon. Ayan, Kuya Makarios, balik ka na. Meron ka pa natitirang 3 minutes. Baka nalobat lang si Kuya. Yan, recorded po ang ating live ngayon. Recorded yan. Mamaya i-upload natin yan sa ating YouTube channel. Pakipollow na lang mga tropa sa ating YouTube channel, Viewerista. Diyan yung mapapanood lahat ng replay natin, lahat ng mga nangyaring diskusyon sa platform ko, diyan yung mapapanood yan. Yun, salamat Kuya Barber, pakipollow na lang. So ang paksa nila ay patutunayan ni Kuya TG na si Kristo ay hindi Diyos. Ayan, at tutol naman si Makarios. Ang naiwan tanong ni Kuya TG ay ano yung Kuya? Sinugo ba? Sino ang sinugo? Sino ang nagsugo kay Kristo? Ayun, sino ang nagsugo kay Kristo? Yan ang naiwan tanong. Ayon sa Juan 17:3, sino ang nagsugo kay Kristo? Yun ang naiwan tanong. So Makarios, akit ka rito, meron ka pang natitirang 2 minuto. Hintayin ka namin. Yung categorical niya, kuya, sino nagsugo? Si Ellen G. White ba o si Ka Felix? Yun ang categorical. Wala ka kuyang tinanong doon na categorical. Basta ang tanong mo, sino nagsugo? Matatandaan ko yan eh. Basta tinanong mo, sino nagsugo? Walang categorical doon. Sino? Biro lang. Walang pagpipilian. Parang palapit na yung aking pagkapanalo. Ilang minuto na lang. Nako, talagang maganda yung tulog ko ngayon, no? So, ayan, sa minuto na lang, Makarios, pakiusap, balik po kayo at para matuloy ang ating debate. Kasi pag hindi kayo nabalik, si Kuya TG na ang magbibigay ng konklusyon sa loob ng 3 minuto. Opo. Shout out kay Kuya Robin, kay Jollibee. Magandang gabi po sa inyo. Tinuruan ako ni Kuya Ruben mag-debate sa pagka-Diyos ni Kristo. Pasalamat muna ako sa kay Kuya Ruben.
na siyang aking mentor patungkol. Siya po nagbigay ng mga talata na pagpapatunay na hindi tunay na Diyos si Kristo. Kaya effective din, nagamit ko kayon at ganun. Oh. So nagkakasundo pala ang Islam at ang INC tungkol sa pagiging hindi Diyos ni Kristo. Hindi rin kasi sila sinasamba nila sa amin hindi. Hindi, sa pagiging Diyos lang, hindi sa pagsamba. Tama. Huwag mo na ako sikuhin. Ingat muna nga ako eh. Kuya, 50 na. I-deklara mo na kay wala. Okay, 11:50 na. So, hindi Diyos si Jesus. Meron kang 3 minuto para magkonklusyon bago matapos ang ating debate. Okay, napakasarap ngayong gabing ito. Napakasarap ng tulog ko sapagkat mayroon naman akong nailagay sa sako na isang kaanib ng baptis na sa pagsang si Kristo ang tunay na Diyos. Ating hong napatunayan, hindi lang napatunayan sapagkat tumakas pa. Dahil sa tindi ng ating argumento, napatakas ang ating katunggali. No? Talaga po na napakasarap sa feeling po na ganitong debate na ang kalaban mo ay tumakas dahil sa, ewan ko lang kung siya ba'y natakot or ano ba. No? So, lobat daw. So, siyempre, yun na lang sasabihin nila. So, sa mga kaanib ho ng kumikilalang Diyos si Kristo, malino po na kanina ating hong napatunayan, maliwanag yung mga talata, mga bersikulo na ating hong ginamit, no? Na talagang itong Kristong Jesus na ito ay wala talagang bahagi sa pagka-Diyos sapagkat yung pagiging mabuti tinanggi niya no? At sabi ng ating kapatid na Macarius, doon sa John 17:3 daw, ay Diyos daw si Kristo. Tinanong natin siya nang mababasa ba yung salitang Diyos si Kristo sa data, wala naman siyang naipakita. Kaya lumalabas, ay talagang malabo, mahirap po paniwalahan ng ating hong katunggali. Unang-una ay, ewan ko lang kung may alam ba ito sa Biblia, or wala. At itong mga kanyang kampo, ay sana naman ay matauhan na wag na kayong sumamba dyan sa tao na yan sapagkat hindi nga niya nakayang iligtas ang sarili niya doon sa pagkahulis ng mga Romano, kayo pa ang kaya ning ililigtas, no? So, malino po na si Kristo, batay rin ay siya po ay mensahero, ipinadala ng Diyos upang ang tao ay mahakay sa tunay na pananampalataya. Siya po ay ipinadala, no? Magkaiba po yung nagpadala at iba rin po yung ipinadala. Kaya tigilan na po ninyo yung doktrina na pagka-Diyos ni Kristo sapagkat yan po ay walang matibay na evidence sapagkat yan na imbento lamang po yan. No? Marami pong mga resibo po yan na talagang ang pagka-Diyos ni Kristo ay walang matibay na batayan kung ang Biblia ay ating pagbabatayan. Napatunayan po natin yan. No? Ngayon sapagkat ang tindi ng ating pagpapatunay, napatakas ang ating katunggali. No? Napatakas ng ating katunggali. Nagkukunwaring lobat kanina nakita ko nga naka-charge yung cellphone niya at saka yung saksakan. Paano malulubat yung parating naka-charge yung cellphone, no? So talagang ganun po katindi yung ating ibinigay at nakuha ko pong talata yon sa aking kaibigan na si brother. Ayan. So, maraming salamat, Macarius. So, bago magtapos ang ating diskusyon, maganda ang pabotohin natin yung mga viewers natin na 37,000 viewers natin. Mag-comment kayo ng number 1 kung sa tingin nyo ang nanalo si hindi Diyos si Jesus. At number 2 naman kung sa tingin nyo si Macarius ang nanalo sa nangyaring diskusyon. So number 1 para kay hindi Diyos at number 2 para kay Macarius. Suspendido lang yata bumoboto. Number 3 pa. Suspendido lang yata itong aking supporter. Ayaw yata bumoto ni Kuya Ruben. Pambira ka talaga, Kuya Ruben.
Kahit masamang loob mo sa akin, mamuto ka naman sa akin, pambira ka, oh. Pinagtatanggol ko na nga yung doktrina ninyo, eh. Ayan, sige, may 1 minuto pa para bumoto. Sige, binabasa ko yung mga comment. Ayan, number 1 para kay Hindi Diyos at number 2 para kay Macarios. Teka lang, may 99 ah. Si Macarios, Baptist? O ibang Macarios yon? Baptist po, Baptist. Ulitin ko po, number 1 para kay Hindi Diyos at number 2 para kay Macarios. Number 1 kay Hindi Diyos at number 2 para kay Macarios. Yan. So ayun, yun nagtatapos ang ating discussion ngayon, ang ating debate. Ayon sa boto ng ating mga viewers, ang nanalo kahit wala, si Macarios. Yan, maraming salamat. Para sa mga viewers natin, si Macarios ang lamang sa nangyaring debate. So, yan naman ayon sa mga viewers lang natin. So, maraming salamat sa ating mga debaters na sumali, umakyat sa ating platform para mangyari yung ganitong debate. So, shout out sa ating 38,000 viewers. Magsimulan tayo sa ating diskusyon. Mapapanood nyo po ang replay